This is Snoop and Bingo. Share a toast for Bingo and Snoop. I'm glad to finally meet you, young man. Pinaliwanag ni Cindy kay Irene na binigyan na siya ng opportunity ng papa niya na sana ay wag niyang sayangin, na giniit naman ni Irene na ayaw niyang makasama si Caroline na trainee sa marketing department dahil iko-compare na naman siya kay Caroline na hindi yun opportunity kundi opportunity yun para kay Caroline para mapatunayan niyang mas magaling siya kesa sa kanya. Nang matutulog na sana si Caroline ay saktong tumatawag si Aling Pat at sakto namang pumasok si Charleston sa room ng kapatid niya upang i-check ang kapatid niya at para mag-good night, kaya sinabi niyang siya na lang ang sasagot pero hindi nagsasalita ang nasa kabilang linya. Dahil dito ay sinabihan niya si Caroline na isend niya sa kanya yung number para matrace niya kung sinong may-ari, sabay sinabihan pa niya ang dalaga na wag siyang sasagot kung hindi niya alam kung kaninong number ang mga tumatawag sa kanya. Habang nilabas naman ni Bingo ang alkansya niya na doon niya tinatago yung larawan nila ni Annie noong bata pa siya, na nilabas niya ito at habang pinagmamasdan niya ay natanong niya sa sarili niya kung anong kinalaman ni Wilson Chu sa nanay niya na naging batayan niya yung sinabi ni Mang Balong sa kanya at kung anong kinalaman ni Annie sa pamilya Chu na sakto namang tinawag na siya ni Aling Nene at papi niya para makakain na sila, sabay tinanong ng matanda kung anong pinagkakaabalahan ng binata na nagpalusot siyang iniisip lang niya kung anong isusuot niya sa dinner nila kasama ang pamilya Chu sa mismong mansyon nila. Masaya naman sila Aling Nene na inimbitahan siya sa bahay nila, sabay sinabi pa ng papi niya na magkakabayaran na kaya mas lalo silang na-excite. Kinaumagahan ay nagising si Caroline sa tawag na naman ni Aling Pato pero hindi pa rin sinasagot ng dalaga. Habang nag-umagahan sila ay kumpleto silang lahat na saktong nag-text si Aling Pato na binasa ni Charleston dahil nasa tabi niya si Caroline na sinubukang itago ng dalaga pero hinawakan ng kuya niya yung kamay niya, sabay tinanong niya kung sino yung pato na tumatawag sa kanya, na kinagulat ni Wilson at Cindy nang marinig ang pangalan na yun. Tinanong ng papa niya kung kilala niya ang taong yun, na kinabahan na si Cindy na may pinagtatakpan siyang lihim sa nakaraan. Agad sinabi ni Caroline na hindi niya kilala, sabay sinabi ng kuya niya na hindi yun yung number na tumawag sa kanya. Tinanong ni Cindy kung nakausap na niya si Aling Pato pero giniit naman ng dalaga na hindi pa, kaya agad namang tinanong ni Wilson kung babae ba yun o lalaki, na nilinaw naman ni Caroline na babae ito at may gusto siyang sabihin tungkol sa nakaraan niya, na mas naging kabado si Cindy dahil si Aling Pato ang nakakaalam sa totoong nangyari sa pagkamatay ni Divine. Bago umalis sila Wilson ay natanong niya kay Cindy kung wala siyang kakilalang pato ang pangalan, na todo deny naman si Cindy pero napaisip si Bettina dahil parang narinig niya ang pangalan na yun noong bata pa siya. Pagpasok naman ni Gina ay nalaman niya sa sekretary ni Wilson na may pinapatrace na naman silang number na tumatawag kay Caroline pero hindi pa nila na-identify, pero giniit ng tauhan nila na nagpakilalang pato ang caller ng dalaga. Pagpasok ni Gina sa office ni Wilson ay andoon na lahat, sila Cindy pati si Carlo. Agad tinanong ni Cindy kung anong balita, na agad namang sinabi ni Gina na nagiging okay na ang lahat, na nagpasalamat naman si Wilson na ang kailangan nilang gawin ay malaman ng mga tao na kontrolado nila lahat. Sinabi naman ni Carlo na yun ang ginagawa niya sa PR department, na mamibigay pa sila ng kotse at condo unit para mapatunayang stable ang kumpanya nila, na agad namang binati ni Gina at sinabing pinapatunayan niyang dependable ang anak niya sa oras ng crisis ng kumpanya nila. Sinaad naman ni Bettina na trinitrace na nila ni Edward kung sinong nag-hack sa account nila, na hindi niya alam na nauna nang ginawa ni Charleston at na-identify na nila yung number ng hacker, sabay sinabi niyang hindi sila titigil hanggat hindi nila nahanap ang hacker,
na agad namang binati ni Cindy dahil nagpapaligsahan sila ni Gina kung sino sa mga anak nila ang magiging chairman ng GLC. Nagpasalamat naman si Wilson kila Carlo at Bettina at sunod niyang tinanong si Caroline kung anong suggestion niya nang ang lalim naman ng iniisip ng dalaga kaya hindi niya narinig ang kanyang papa, kaya si Cindy ang nagsalita at tinanong kung anong ideas niya na napangiti si Bettina dahil ang alam nilang mag-ina ay walang maisasagot si Caroline. Giniit ng dalaga na very obvious ang solusyon sa problema nila na maliban sa mga trinitrace nila kung sino talagang hacker na ginagawa ni Bettina or daanin nila sa PR na yun naman ang ginagawa ni Carlo, ay kailangan nilang mag-hire ng pinakamagagaling na IT people na hindi lang nakasalalay ang pangalan nila sa kumpanya pero kasali ang perang pinaghirapan ng lahat ng subscribers nila na nagtiwala sa GL Bank, na chinek niya ang budget ng IT sa taong yun at nalaman niyang nabawasan kumpara last year na lahat na ng ginagawa ng mga tao ay puro online na, kaya ang pinakamaimportanteng tao na kailangan nila ay ang IT security people na pinalakpakan ni Gina sa suggestion niya, sabay sinabing galing pa ang dalaga sa kidnapan na sinita siya ni Carlo, kaya tinanong ni Gina kung anong masasabi ni Wilson na napahanga ang papa nila kay Caroline. Binanggit pa ni Gina na tinatawagan pa ni Pato si Caroline pero magaling pa rin talaga ang dalaga na halata niyang kinabahan si Cindy sa sinabi niya dahil silang dalawa ang nakakaalam ng lahat. Habang sa gabi naman ng dinner nila Bettina sa bahay nila kasama ang pamilya ni Edward ay inimbitahan ng papa nila sila Bingo at Snoop kung saan pinasalamatan ni Wilson ang dalawang binata at i-acknowledge ang bagay na ginawa nila para sa kanilang anak na kinainis naman ni Bettina. Makikilala na ng personal ni Bingo si Wilson na aalamin niya kung anong koneksyon ng nanay niya sa pamilya Chu. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.